Gilbert Buensuceso Jr. Nurse ako by profession. 2 years ako nag-work sa Makati Med as a employee. Kumikita lang ako ng 460 a day. 8 hours ako nag-work. Kumbaga hindi ko nasusuporta na maayos ang sarili ko. 4-year course ko, tinapos ko ng 10 taon. Bali, nag-stop kasi ako nung 4th year college ako. So, napag-isipan ko nang magnegosyo na rin. Nagtayo kami ng shop. Then, after 3 years nag-operate, ayun, medyo bumagsak. 20 years old ako nung nakagraduate ako. So, that time, super excited ako eh. Marami akong plano nung time na yon. Gusto kong mga ibang bansa, gusto kong magnegosyo. Halos lahat ng opportunity sinusunggaban ko. So before, nag-work ako sa Laos Group, under Ford brand naman sa Pampanga, as sales executive. Siyempre, sa pagiging employed, dumadating din sa time na nakapagod din, diba? So sabi ko, kumikita rin naman ako ng okay lang, sakto lang, pero pag kinumpit mo at the end of the day, napapalol pa nga yung nanay ko, nanghingi pa ako, diba? Nag-work ako sa hospital for 1 year. Kumbaga kasi umaasa ako na mag-work ako sa ibang bansa. Pero ang nangyari doon, yung pag-asa ko na pumunta doon, nawala na. Dahil nga sobrang dami ng nurses. Nag-resign din ako after noon kasi ang sobrang baba talaga ng sweldo. After noon, nag-apply din ako sa bangko, naging teller din ako doon. Grabe, ang hirap palang maging teller. Ang hirap magbilang ng pera hindi sa'yo. Na-realize ko kasi na kung habang buhay magbibilang ako ng pera, eh kailan ko bibilangan ng pera ko? I graduated from the Ateneo de Manila University last 2010. And after graduation, nag-work ako sa Singapore for 1 year. Nagbakasyon ako sa Pilipinas noong May 2011. Then na-introduce sa akin yung Royal Business Club. Imagine mo in 10 years time, ma-promote ka, nurse to 520, madadagdagan ng 100 ang kikitain mo. Pero yung 460 na yan, sarili ko, hindi ko matulungan. Tumulong pa ako sa iba. Nung una, ayaw ko talaga itong business na to eh. So ang ginawa ko, sinubukan ko lang. Wala namang mawawala kasi dati na akong wala. Kumbaga yun, napag-aralan ko siya, nagkaroon ako ng madaming katulong sa business na to. Na-invite ako dito ni Mr. Gilbert Buensuceso. Yan, kumbaga sa kanya nag-umpisa yung grupo namin sa totoo lang. So birthday niya noon, in-invite niya ako na umattend lang. Kauwi niya galing airport ng Bangkok, dumiretso agad siya sa birthday ko. Doon ko na-meet yung mga ibang members ng Royal. May mga naka-Porsche, may mga nakagat ng sasakyan. Kumbaga nagulat siya na dati hindi ko naman nakakasama ang mga taong to. Natuwa ako, kumbaga talagang doon ko nakita na masaya din sa negosyong to. So nung pagpunta niya nung birthday ko, kumbaga kanya-kanyang kwentuhan sa mga success na istorya nila. So doon na-motivate din si Jong. Nagkataon lang na dumating tong Royal hanggang sa, ayun, subok-subok lang. Si Kim, yung first member ko talaga eh. 20 years old ako nung nakagraduate ako. Same year din nung na-introduce sa akin yung Royal. Nakakatuwa naman kasi sa ganung edad niya, nakita niya ng potential ng negosyo, tsaka medyo nag-isip negosyante na rin talaga. So yun, nag-decide siya mag-join hanggang sa, ayun, pinagtulong-tulungan namin. So kumbaga right timing lang din ang nangyari eh. And then sabi ko, opportunity yun eh. So ang opportunity kasi hindi yan pinapalampas. Yung pinsan ko, si Katrina, so sabi ko sa kanya noon, magte-test drive ako ng sakyan. Kasi nag-work siya noon sa car company. Sabi niya magte-test drive siya ng Ford Fiesta. Tapos nun, nag-stop lang siya sa isang coffee shop. Isang kanto pa lang ang dumadaan, pinarada ko na. Then kinausap ko siya. Tapos pinresent niya sa akin yung business. Nung time na yun, nakita ko hindi talaga siya interesado eh. Tinry ko lang. At maganda rin kasi doon, nakita ko rin yung support naman din ni Jong. Kumbaga, consistent follow-up. Si Girlie Joy naman, nakilala ko siya dahil sa isang kaibigan din. Kinulit niya ako na pakinggan lang yung negosyo. Noong mga time na yun, parang wala rin akong maisip kung ano pang pwede kong itagda. Parang makaipon din. Si Jello naman, na-meet namin siya dun sa Balanga, dun sa pinagpaplanuhan namin na kuhanin ng office. Then nakausap namin yung mother niya. My mother has a commercial building. Then pinapa-rent niya yun. So ni-rent nila. And then at the same time, yung mother ko, shinare sa akin. Nakakatuwa kasi yung mother niya nagulat sa amin kasi ang babata namin, pumaparada kami, tigi-tigi sa mga sakyan doon. So medyo, siguro natuwa dahil nga medyo bata pa kung mga gano'n na-achieve. So pinakausap niya sa amin yung anak niya. Kahit medyo well-off naman yung family namin. Pero nung na-introduce sa akin ng Royal Business Club, nakita ko to na napakagandang opportunity. Sabi ko, opportunity for myself. Na kahit sa akin lang na hindi ako maasa sa magulang ko, meron akong mararating.
I have different options in life. Okay, pero pinili ko yung Royal Business Club. Unang-una, I can be my own boss. Second would be, I'm having the time freedom. And then lastly is the financial freedom. Actually, unlimited yung income potential niya. Sa 15 days ko na pagtatrabaho sa bangko, almost 4,000 lang yung kinita ko. Pero sa Royal, part-time lang. In just 15 days, halos 30,000 yung kinita ko. 4,000 sa 30,000. Siyempre, pipiliin mo yung mas malaki, tama? Nirealize ko talaga na kailangan ko na mag-resign. Full time ko yung Royal. Nag-decide ako actually kung pipiliin ko is yung Royal or yung Ford yung work ko. Pero medyo napansin ko, mas malaki na rin yung kinita ko sa pagpa-part-time kaysa sa full-time. So sabi ko, okay pala to. Parang doon ko siya na-appreciate. So yung 1 month ko sa pagiging employed, kinikita ko naman sa Royal, 1 week. Nakakatuwa naman kasi hindi ko naman din expected na talagang magtatagumpay ako dito sa negosyong to. And then hindi ko lubos maisip na sa dami-dami ng planong pumasok sa utak ko, dito lang pala sa Royal, makukuha ko yung pangarap ko. Sa Royal kasi hindi ka na inaantay na humiling pa eh. Pusa nang binibigay sa'yo. Hihilingin mo pa lang, binibigay na ng Royal. Hindi mo na kailangan tumingin pa sa iba, di ba? Kumbaga nandito na lahat, nakapackage na. Itong business na to, sa una mahirap, pero habang tumatagal lalong dumadali. Unlike pag empleyado ka, sa una mahirap, hanggang matapos mahirap. If you can see the invisible, you can do the impossible. Kumbaga dapat may vision ka. Dapat meron kang determination, dapat may goals ka sa buhay. Kasi kung wala kang goals at wala kang vision sa buhay, kontento ka lang sa buhay na kung anong meron ka ngayon. Dapat hindi ka makontento. Tandaan mo, hindi lang sarili mo ang tutulungan mo, madami kang dapat tulungan ng tao. Dito ko nakakita na di mo naman talaga kailangan maging magaling. Noong una parang subok-subok lang talaga. Sinubukan ko lang kasi bagong din yan. Di ko siya linya talaga. So try lang hanggang sa... ginusto ko lang naman siyang gawin. So minahal ko na yung trabaho ko. Ngayon, after 7 months, ito, kumaga, di ko na-expect na ito na maging resulta. Dahil na siya nakuha ko na siya pinapangarap kong sakyan. Mitsubishi Montero, 2011 model, di ba? So kumbaga masarap sa pakiramdam eh. Yung di mo yung nakakala mangyayari, posible pala talaga dito sa Royal. Sa loob ng wala pang 1 taon, lahat kami, yung mga pinapangarap namin sakyan is nabili na namin. 1 taon na ako sa Singapore, nagtatrabaho ko doon. Pag uwi ko, hindi ako makabili ng Montero. Nabilib lang din ako bakit kaya niya. So ako na-curious lang talaga sa Royal Business Club. Pinakinggan ko, inaral ko yung business. Nakita ko talaga yung laki ng income potential. Yun ang naging motivation ko. Sabi ko, i-goal ko. In 7 months or 6 months, kaya ko rin maglabas ng sasakyan. Yun nga lang, hindi Montero kinuha ko eh. After 6 months, I got my brand new Mitsubishi Strada. Sa loob ng 1 taon na pagpapursige ko naman din dito sa Royal, nakakatuwa kasi nakuha ko na rin yung first million ko. Dito ko rin naman nakuha yung first car ko. So sabi ko nga, kaya rin ako nag-work naman before sa car company kasi gusto ko talaga car. So sabi ko, in 3 years na pagtatrabaho ko, wala akong nabiling car, kahit gulo nga wala, diba? Kung titingnan mo, parang napaka-imposible. Kasi in less than a year, meron kang 1 million, tapos meron ka pang kotse. After 7 months of doing this business, yung pinapangarap ko na sasakyan, nabili ko na. At kung dati, nagbibilang ako ng pera ng iba, ngayon, sariling pera ko na ang binibilang ko. Marami akong nakamit na mga bagay na alam kong hindi ordinaryong nakakamit ng mga kaedad ko eh. Maaring nakukuha nila yung mga bagay na yun, pero hindi galing sa kanila. Maaring galing sa magulang nila. Pero sa akin kasi, dahil na din sa tulong ng No Fear Dream Team, nakuha ko yung pangarap ko na brand new Ford Fiesta. Less than a year na ginawa ko tong negosyong to, nag-focus lang ako, posible pala ang bagay na hindi mo maisip na makukuha mo sa maikling panahon. Nakakatuwa naman sa grupo namin dito sa No Fear Dream Team. Imagine niyo, less than a year, nakabili na ng Montero, nakabili na ng Ford Focus. 4 months, may nakabili sa amin ng Ford Fiesta, may nakabili ng Strada, may nakabili din ng Ford Fiesta na sedan. Actually ako in 9 months time. Nakabili ako ng SLK 350, Mercedes-Benz na sports car. Akala ko nauna na ako. Kasi 9 months time, naging millionaire circle ako. May humabol sa akin, si Katrina Jorge at saka si Jong Jorge. Imagine niyo less than a year, nakapasok si Jong at saka si Katrina Jorge sa millionaire o executive circle na tinatawag. Kumbaga ang iba 5 years, 4 years, 3 years bago sila makapasok dito. Bakit nangyari yon? Dahil sa pagtutulungan namin. Kasi kung hindi kami nagtutulungan, panigurado mabagal kami. Dahil sa pagtutulungan namin, talagang napabilis namin lahat.
Nagpapasalamat ako sa No Fear Dream Team. Natutuwa talaga ako kasi very result-oriented. We all work as one. Hindi lang kami nag-create ng members, but we create leaders. Nagpapasalamat ako sa No Fear Dream Team kasi hindi ko naman din talaga ito magagawa mag-isa kung wala rin sila. Sabay-sabay din naman namin ginagawa yung goal namin. Isa lang din naman kaming team, isang goal lang naman din. Isa lang din yung mga gusto rin namin makamit sa buhay. So pinagtutulungan din namin yun para din naman makuha din namin siya. Kung kailangan namin ng isa't isa, hindi na namin kailangang humiling pa eh. Kasi kusa na silang tumutulong. So dito kasi may unity kami. Kumbaga, through thick and thin, nandyan ang kagrupo namin. Sobrang yung suporta nila, andyan palagi. Yung mga time na kailangan ko sila kasi nung mga nag-umpisa pa lang ako sa negosyo. Pag halimbawa may mga tao ako na gustong i-share din yung opportunity, andyan sila palagi para tulungan akong i-present yung negosyo. Dahil sa pagtutulungan namin dito sa No Fear Dream Team, nakita namin ang aming vision, ang goals namin. In less than a year, lahat kami nakakuha ng sasakyan, kumita kami ng milyon. At the same time, madami po kaming natulungan sa business na to. Nung una, hindi naman naging madali ang lahat eh. Madami rin pinagdaanan na hirap, pero dahil sa pagtutulungan ng team, kay Miss Rocky Espaldon and Mr. Gilbert Buenoseso, naging posible ang lahat. Ang mission po namin is matulungan yung mga naniwala na makuha rin nila kung ano mga nakuha namin ngayon or higitan pa. At yung mga nararamdaman namin ngayon, gusto namin iparamdam din sa kanila. Kayang-kaya lahat po yan. Basta gawin po natin tama ang sistema. Sundan po natin. Magtiwala lang po tayo sa sariling kakayahan natin. Sa taas plus royal, lahat po yan posible. Pero sa isang bagay, kami nagkakaisa. Kumbaga yung layunin namin na matulungan ang mga taong naniwala sa negosyong to. Sa bagay na yun, mas lalong tumitibay yung samahan namin eh. More than na kumikita ako, nakakatulong din ako personally and yung team namin na present yung opportunity rin sa ibang tao. Sa ganung sense, nakakatulong din kami na kumita sila at the same time, mabago yung buhay nila. Along the way, tutulungan ka nila. You must have the good learning and listening attitude. In this business, basta willing kayo, trabahuhin, basta gusto nyo, matutupad yung mga pangarap nyo. Lahat ng tao pwede gawin ng negosyo. Walang pinipili. Isa lang naman ang bagay na kailangan natin para gawin ng royal. Kailangan meron tayong mga pangarap. Kasi yung pangarap na yan, ayan yung magdadala sa atin para sa tagumpay. Para sa akin, success is not by chance. It's your choice. Naniniwala po ako na ang pagkakataon na yan ay ngayon na.